Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Joselito. 44 anyos na ang pangidaron ug you can call me Lito. Pero ang akong pamilya, ila kong tawgon og Litoy. Sa pagsugod pa na akong paminaw ni mo Papa Joe way back 2013, kung wa ko masayop, wa pa ko'y love life ato. Plain and simple ang akong daily routine. Boring ug wa gyud babae nga na-involved na ako. Kung mangutana ka og ngano, tubagon ti ka Papa Joe. Ang awitsura dili man kayo gwapo, dili pud bati. Actually, taas ang akong ilong, nga murag ilong sa mga Bombay. Tabunon akong pamanit ug sa English pa, fair complexion. Gwapohon man sad siguro unta ko Papa Joe. Ug taas pa lang ta ang akong height. Kay ma-enhance man unta ang akong beauty. Ang akong height Papa Joe kay 5'2" ra. Mao siguro ni hinungdan nga murag insecure ko sa akong kaugalingon nga mupaduol og mga babae. Pero di lang kay tungod sa akong height nganong bisan og nilapas na ko sa kalendaryo wa gyapon ko'y uyab. Doon na pa'y dakong rason Papa Joe. Gamay pa lang ko. Nagbuwag na ang akong mga ginikanan. Nangita ko no og lain ng ako ang amahan. O gibiyaan mi og nikuyog sa laing babae. Wa gani ko kahinumdum sa dagway sa akong amahan kay tanang pictures niya nga nahabilin sa muagi pang sunog na ni Mama. Nabilin si Mama nga mooy gihanukan sa tanang responsibilidad na mo manag-igsuon. Upat mi ka manag-igsuon ug ako ang kamagwangan. Ako ang katabang ni Mama sa pagmatuto sa akong mga manghud, pero igo lang ko nakagraduate og high school. Namatay sad ang akong mama og napasa na nako ang dako kayo nga responsibilidad. Halos di na ko mahinumduman og yun sa tunako pag-survive ang kalisod sa kinabuhi. Imagine, ako ang ilang papa, ako ilang mama, ang ilang manoy nga nagpadako ug nagpa-eskwela sa akong mga manghod, pero bisan pa sa tumang kalisod nakahuman ko sa akong kurso isip usa ka magtutudlo. Yes, Papa Joe, nilampos ko ug napag-graduate na ako nga akong manghod. Mga manghod actually. Nakatrabaho sila og nindot, nagminyo og dunay tagsa-tagsa ka pamilya. Pero ako, wa gyud. Ug wa sa ko'y plano. Dawat na nako nga mag-ulitawong guwang na Papa Joe. Gawa sa ako ang pagka-teacher sa usa ka private school. Librarian po ko sa eskwelahan nga akong gitudluan. Everything's going okay ra gyud kayo. Same ra gyud ang ako ang routine kada adlaw. Balay, eskwelahan, library, balay. Unya doon na sa ko'y image sa school nga gitawag nila og terror nga teacher. Istrikto nga librarian, tagsa ra mo smile og very formal and professional ang dating. Akong outfit kada adlaw pero may gyud na naka-slacks og nagbarong o di ba long sleeve. Bisan pa og mosimba, managkot or mamalingki ko naka long sleeve ko permi Papa Joe. Ang akong service sa kamotor nga scooter nga gi-lowered pa gyud nako para matukod nako ang akong mga tiil sa yuta. Ug unsa ko ka-strikto sa eskwelahan maupod ko ka-friendly sa akong mga silingan. Suod nako ang mga bata nga magduwa-duwa sa gawas, halos tanan sa akong mga silingan nako ako gyud na nga mga kaila og ila kong maduulan. Always ready man ko nga motabang basta naalang ko. Kada Domingo di ko mosipiyat og simba, mga lawat ug mokumpisal unya managkot. Pimi po kong present sa tanan nga mga religious activities sa amoa, mga prosesyon ug uban pa. Doon ako'y suod kayo nga amigo sa school nga usa ka PE teacher. Guwapo, taas ug ambungan kayo. Siya si Vince. Nga ako magtapad mi ug magbarug tagadughan ra ko niya. Pero butan kay siya nako og siya ang akong best friend. One time gipangutan ko ni Vince nganong sige ko og simba, managkot ug mangprosesyon bisan asa. Doon na siguro kay gipangayos Ginoo sa babae, klaro kayo. Babae na mong gipangita unsa pa man di ay nga imo pangayoon nimo nga halos na naman mo tanan Sirly to. Matod pa niya nako Papa Joe. Babae ba oy? Kibaw na makangawa ko'y plano magminyo. I don't believe in love. Labaw na nga, I don't believe in fairy tale. Tubag ko pa, nga to niya. Pero porsigido gud kay siya. Dura siya gikuot sa iyang bulsa.
iyang pitaka og giablihan niya nga doon na siya gihulbot din gitunol niya nako usa ka picture sa babae. Lain na po ning bayhana bay. Diin man taong ka naguliktaan ng mga litratos mga gwapang babae, uy. Matod ko pa niya. Sa dating site na, uy, kapila na ko sige ingon nimo nga pag-register lagi dito sa dating site. Dito ra ka kita og mga chicks. Kani siya, si Leonor ni, half American ba ni. Nagwanted ni siya og mabana nga Asian boy. Di man kuno siya magpili sa hitsura, basta Asian lang kuno. Mao nga, ikaw dayon akong nahunaan. Tubag pa ni Vince Papa Joe. Pero, imo magkaha na siyang pen pal. Ganun ihatag mo ni mo nako. Matod ko pa, nato niya. Ay, paring Sir Lito. Ka-old school yun ni mo eh. Kanang pen pal, suswartaw na mailhi sa mga millennials. Uy, dating site na ron sa internet. O pagitaan yung tikag para imo. Kini si Leonor ang perfect match ni mo bay. Imagine, mag-asawa kang foreigner. Sureball na inyong anak nga, tisay og dagas pag-height. Pamugos pa sa kong amigo Papa Joe. Kung lay pang tao nga naghisgod sa kong height, malain nun ako. Pero si Vince man, akong best friend, nakailan na kay kuniya sa iyang batasan o nakailan na gumiso sa usa. Namura na yung igsuon. Gilabay na ko siya tubangan ng litrato sa mistisang babae o dahin lakaw. Ako siyang gibiyaan. Wa ko'y plano nga makipag-pinpal Papa Joe. Amot ba nga bisan og asa naman ko mapunta? Ang istoryahan dayon nganong wa pa ko maminyo. Daghan man kuno untang mga babae nga musugot nako kay stable akong trabaho. Usa kuno ko ka professional. Maglagot kay ko Papa Joe, ako din sila nga ako dayon nang ilahang may mong topic nga paminyoon na. Daghan dayong mo offer nga doon na sila ipailailan ako mga babae. Pero di magyud ko Papa Joe. Sige kaingon ko na. Dawat na nako nga magulitawong guwang. Usa ka adlaw niya na sa among family reunion, simple nga tapok-tapok lang gud. Mga iyaan nako og mga uyuan sa side sa kong mama. Ako mga manguhod og ilahang mga bana og asawa og mga anak. Samtang nagginanaaw ko sa ilang mga pagumangkon, usa ko mga pagumangkon nga mga bata, magiyahay na lang ni og hinilakay. Mga anak sa kong igagaw nga samo kayo nga nagduwa-duwa, unya ini kataon mag-away ra ba dayon? Unya ako ang tighusay. Bago pa gani ko nga husay so sana ko kapag umangkon og anak sa kong igagaw nga mga batang lalaki nga hapit magsukmagay ka nag-ilog sa duaan, doon na siya nihilak sa pikas. Gialigugan na jud kayo ko. Mao siguro nga okay na nako nga di maminyo kay sukad pagkabata nako, nagbantay na kog bata ang ako mga manguhod nga ako ang nagatiman. Been there, done that. I'm sick of it. Matod ko pa sa kong unahuna. Igol lang ko nga naghinanaw nila dihang nga mikalit og tunga sa kong tubangan ang ako igagaw nga si Boy o ang ako mga tiyo o mga tiya. Wana, ilang topic ani kundi ako nasad nga paminyo nasad nila. Ngano mag yung pugson medyo ko nilang paminyo eh. Nabungog na kay ko silang topic Papa Joe. Gaw litoy, doon ako ihatag ni mo chicks gaw. Papa kayo. Sure ko nga makauyon ka ani niya. Matod pa ni Boy nga akong igagaw dungan siyang pag-scroll siyang cellphone o gipagita dayon. Ang picture sa babae nga iya ko nung ihatag nako. Diya ra ba yo? Diba? Lamion kayo. Taganti kag number ani niya. Karon dayon. Ha? Matod pa niya Papa Joe. Gitanaw na ko ang picture sa babae guwapa tinuod. Kamayong ni Manilyn Reynes ug maupod ang panlawas, tiyabihon ug klaro kayo nga mubuon ang height. Sa una-una, gi-exa na dayon nako. Bisan gwapa pa pero mubusab. Pareho nako. Di na lang ko Maluoy lang ko sa kong anak-anak, mabuli lang sa eskwelahan. Doon naman sa ko'y taste Papa Joe. Mao siguro gani nga wa pa ko maminyo kay pilian man ko. Doon ako'y standard. In fact, so many times nga ni-try ko og eyeball og babae kanang ipanghatag sa akong mga kaila. Diya pa ganito'y kausa nga padung ko makig-eyeball o girl ug nagsabot pa yung duha kung usay isulog na t-shirt para dali ra namang mailhan ang usag-usa. Ang akong gingon niya nga blue t-shirt ang akong isulob mao nga yung isulti niya unya maong sad nga jeans pero ang tinod ang akong trademark na long sleeves ug slacks ang akong gisulob. Wa ko maglisod sa pag-ila sa girl kay ni haom gyud ang iyang description sa iyang attire ug
Dihang padung namin mag-abot sa ka mall. Pero siya wa makabantay nako. Kay lahi nga description ang akong giingon niya. Okay man ang itsura sa babae. Sakto po nagbarog sa height. Pero ang iyang gisuot nga maong nga karsonis nga binordahan og puwa nga buwak sa ubos. Ambot ba nga turn off man kay ko. Murag baduy man kayo. Nisamot pagyod diyang duna siya nakitaan nga amiga siguro to niya nga nagstoryanay sila og syempre ni-smile siya. Sus, kaya ngipon sapaw-sapaw man Papa Joe. Na turn off nagikog samot. So, wala ko pakita niya. Didali kong palayo dito o niya wala kong reply sa iyahang mga text. Ug daghan pagyod nga mga nagsunod ato pa Papa Joe nga padung magpag-eyeball. Kana bang i-blind date ka sa imong pamilya o kaila nga wag yung maayong napadulngan. Sumoto nga ni-give up ko. Pero nikalit og sagbat si Tia Conchita diri kanamo. Nakukutang kabubuton ni ining akong tiya. Og siya, og sa iyang bana, kay sila ang hinungdan nga nakahuman ko og eskwela. Og nakapahuman po ko sa akong mga manghod. Sila naghatag na akong trabaho. Sila pod ang tigtabang nako kung doon ako'y dakong problema. Mahal gyud nako si Tia. Mo siya akong mama. Litoy, doon ako'y pilailan nimo. Anak sa akong classmate sa high school. 37 anyos na ni siya pero sama nimo wapo ni siya maminyo. Murag kanigyod siya ang imong destiny siguro. Matod pa ni Tia nako. Diya napuntaan ni. May pa destiny pang nahibawan si Tia. Ay Tia, kapila naman ako nabalik-balikon nga di naligi ko magminyo taon. Happy na kay kuha niya akong kinabuhi karon. Ngano mangita pa medyo kong bato nga ipukpok na ko sa kong ulo. Tubag pa na ko niya. Wa ko masayo ko sa bati sa kong tubag kang Tiya nga nikalit man ni og hilak sa among atubangan. Gahi nyo kay kag ubata ka oy. Ikaw pa'y tagaan, ikaw pa'y magdili-dili. Para imo raman po ning gibuhat namo. Kumatiguang na ka. Ug ango-angohon na. Kinsa naman yung matiman nimo. Matod pa ni Tiya diri nako. Naamo ko yung mga pag-umang ko ni Tiya o. Di po siguro ko nila pasagdan oy. Ay naghilak ni Tiya oy kay para ka na lang imo nahilakan. Matod ko pa niya o niya ako siyang giduol og giupuhap ang iyang likod. Maulawan magugo ani sa akong amiga o sa iyang pamilya. Nagdahom na gito sila nga moadto ka sa ila. Nangandam na ba to sila? Tubag pa ni Tia Papa Joe. Atuan lang gaw. Para mahuman na. Respitar lang ba? Matod pa sa igagaw nako Papa Joe. Kung sa pamimabuhat nako, napugos ko Papa Joe. Layo ba kayo kito sa probinsya sa may norte nga bahin. Ni-offer si Tiyo nako nga siya mo kuyog nako kay kailaman po kuno niya ang mga ginikanan sa mga babae kay classmate man kuno nila pag high school. Tuod man Sabado sa hapon nagikay mi ni Tiyo paingon sa probinsya og nanakay mi og bus nga pila ka oras pod ang dagat. Way kabutangan sa akong kaboard sa bus kay feeling nako nagsayang-sayang lang ko sa akong oras. Layo pa Tiyo. Pangutana ko pa sa kong uyuan nga feeling relax na kayo. Ay, layo pa. Katug sa diay, pukaw na kag mabot na ta. Tubag pa niya. Wa ko duka ati oy. Pwede ba og di lang tamdayon? Lahi man akong premonition ani oy. Murag wam gyapon ni padulngan. Imagine, mag-38 na ng bayhana ya wa gyapon na minyo. Bati siguro nga nagnaong ti oy. Matod ko pa. Di oy. Mga maigitsura biya ng mga ginikanan ana. Relax lang gud agud. Pamilya na sila gitsuraan. Tubag pa ni Tiyo og nga ni sandig dayon og 8 minutos nakatuog na. Well, maybe ibutan na to gitsuraan ning bayhana pero there's something bati gyud niya mong wa siya maminyo. Nagdali na ko nga makaabot na mi sa mong padulngan namo aron mahuman na dayon og makabalik na mi syudad. Unya, di na maghilak-hilak si Tiya. Og tuod man Papa Joe pila ra may istorya after how many hours nga biyahe naabot gyud mi sa lugar sa babay. Dakong ilang balay nga medyo karaan na. Sa gawas pa lang mi ni Tiyo sa ilang balay gisugat na mi dayon og daghang mga tao. Ang iyang mama ug papa ang nipadayon namo. Malipayon kay sila nga nakistoryahanay sa kong Tiyo nga murag mga suod gyud kaayo nga classmate. Pero ang mga mata Papa Joe naa nahipunting nga mura ba og ila kong gihimbisan.
Nya taod, dunay ni gawas nga babae nga hitsuraan nga dalaga. Dalaga pa kay tan-awon, sexyhon, og nagsuot niyo og mubo kay nga short og fitting kayo nga blouse. Gitutukan dayon nako og taman sa kunahuna, mao na siguro ni bayhana nga ilang itupo nako. Tuod man ni diretso nigduol nako og ni amin. Amin ko kuya. Matod pa sa babae nga medyo batanon pa. Di tumao siya Papa Joe. Pag umangkon ra kuno to nila. Unya pagkatutaod, doon na sila yung babae nga nagpadung nako. Guwapahon gihapon og maayo pud og barog. Pero sama gihapon, ni amin ra gihapon diri nako. Unya wadan tig minutos, laing duha ka babae na sab ang nagsingabot og excited pa kayo nga niduol nako nga mura sila og gikilig. Siya nagwa gihapon nilang duha. Usa na gyud siguro na nila. Siya ro naman pud. Hi kuya, welcome to our humble home. Mga igagaw di ay ni Missy. Paila-ila pa na nila nako Papa Joe. Pinugos nga pahiyom lang ako tubag nila. Kadaghan ba di ay nila ni pamilyaha. Og Missy, ang babae nga ilang gitupo nako, asa man di siya. Gusto na akong ipangutana og asa si Missy, pero basig inappropriate ra kayo. Doon na biya ko'y mayong pinag-aralan, Papa Joe. Nahuman na lang ang panihapon, wag yun nabot nga Missy. Tuwa pa ko sa syudad, pero padung na. Diyan kami na lang ni Tiyo sa kwarto nga ilang ipahigdaan namo ni sugod na kong reklamo. Abi ko bang nag-expect sila nato? Nganong wa man siya? Di na lang nato to pabuton Tiyo mamalik na lang tag syudad. Matod ko pa. Pabuton lang nato kay niya naman yun ta. Hangtod ugma. Ug di pag yun mabot, di mamaulit na ta. For the meantime, enjoy ka lang diha. Relax lang ba? Matod pa niya nako. Nibalik ko gawa sa mong kwarto si Tiyo samtang ako natug na ko Papa Joe. Buntag na ko nakamata. Nangandam na dayon ko. Naligo og nag-ilis og limpyo nga sa nina. Dihang nakakita si Tiyo sa komporma, iya kong gibadlong. Duglitoy, wag yung kailaing dark si nina diha. Probinsya biya ni. Bisag t-shirt o short lang yun, okay na. Mao nga karsunis, naka diha. Matod pa niya nako Papa Joe, pero wala ko siya tubaga. What's wrong sa gisulod nga long sleeve o slacks nga? Formal nun kayo tanawon, di ba Papa Joe? Naglingkod na mi tanan sa lamesa nga nag-alirong Papa Joe. Para sa breakfast, diyang dunay naglakaw nga babae nga wa na ko siya nakita kagahapon. Pagabot namo, and for sure, siya good si Missy. Usa ka tason nga babae nga murag sa akong estimate mga 5'5" ang height, sakto kayo kurbada sa lawas nga murag pang model ba. Ug sama sa iyang mga family members, gitugahan po mayong panagway si Missy. Ang nakalay lang, kay gawas nga gwapa siya, nang hinubra pagyud ang sex appeal. Samtang naglakaw siya padung sa lamesa, feeling nako slow motion kaayo. Layo ra ang lava walk ni Miss Universe Catriona Gray Papa Joe. Good morning! Mapahiuman pa niyang tibaya namong tanan ug nitutok po siya nako. Maglisod kong basa sa iyang naong kay too much angelic face kaayo ang iyang mga mata. Murag pirmi na ka-smile. Naglumbaan na iyang pamilya o pailaila namon duha. Nihawa gyud iyang cousins nga naglingkod sa kuntupad to give way ni Missy para magtapad min duha sa lingkuranan. Way sama ka-awkward ang akong pamati samtang nangaon mi Papa Joe. Murag di na ko matun ang akong kanon Murag dunay nagbabag sa akong tika-tika. Hangtod nga nahuman na lang mig pamahaw, wag ko makatarong og kaistorya nga to kang Missy. Nagpasumangil ko nga dunay kuhaon sa kwarto, pero wa ko kasabot Papa Joe. Akong gitag-andaan nga sama ka perfect ni Missy, impossible kayo nga magustuhan ko niya. In my dreams, mao nga di ko magdahom. Wa pagali ko makailan niya. Unya, di ay to, kung maistorya na nako siya, doon ako'y makitang bati or apan niya ma-turn off kasab ko dayon. Doon ay nanuktok sa komputahan ang pagumangkon nga babae ni Missy. Kuya, patuon ko no ka sa lona mo kay mangapi ko mo ni Tita Missy. Matod pa sa bata o gikulbaan dayon ko. Anyway, namag yun mi dito, kaya raman po siguro nako nga makipag-talk in a civil way Papa Joe. Samtang naglakaw ko paingon sa ilawom, nagian nako ang iyang mga igagaw nga mga daga nga nagstorya anay ug nakadungog jud ko sa ilang topic. Pilian biya kayo na si Tita Missy.
Sugot ka siya ni Kuya Lito nga mas mubo pa man na niya. Mura naman na siya himuon og sungkod ni tita. Unya nagiyahay sila kagik-ik ang mga dalagita. Nisamot ka kusmod ang akong dagway. Mao nga kipaspasan pa nako ang akong mga lakang paingon sa loan para mahumanan ning tanan. Nagbasol ko nganong nisugot pa ko nga moadto ditong dapita Papa Joe. Tuod man nakita ko si Missy nga naginusara nga naglingkod sa ilang loan. Peaceful kayo siyang tanawon ug misamot ka gwapa nga nainitan sa adlaw. Dali lingkod. Mas may kape nimo black or with cream? Matod pa niya nako. Ug ambot ba nga hantod at iyang tingog sweet kayo. Unsa naman kahibati aning bayhana. So nauna ko pa Papa Joe. Black? Thank you. Mubo ko pa nga tubag dungan sa paglingkod sa bakante nga lingkuranan. Sunod sa pila ka minutos hilom kay mi. Murabag pareho mi nga nag-observe sa among usag-usa. Punan pagyod sa mga igagaw nga mga dalagita nga nagsigig lili namo. Murag nawa na yun ko sa focus, Papa Joe. Sa city po ka nag-work, pangutana ko pa niya. At last, doon na nagyon igawa sa kumbaba. Dili oy, bisan asa lang. Writer man ko niya, contributor ko sa magazine. Ug doon na sa ko yung mga home-based online jobs nga all about writing lang gihapon. Unsam sa imo isuwat nimo? Pangutana ko pa niya. Sa awkward nga tingog lang gihapon, Papa Joe. Daghan ka ng mga sa akong magazine all about fashion, mga current events, pero ang ako gyud nga gikabisihan karon kaya nga akong gisuwat nga story. I mean love story nga pang novel pa. I always wanted to be a love and romance author. Sweet pa niya tubag nako. Tigbasahan day ka og mga novels like Nora Roberts, Nicholas Sparks. Excited ko pa nga pangutanan niya. For the first time, ni bukal na gamay ang akong dugo. Siyempre, halos tanan nga mga books nila nabasahan ko na. Daniel Steele, tanan ganyang books na ako ana. Sidney Sheldon, Clive Cussler, Stephen King, name it. Excited ko pa nga tubag niya. Pareho data. Nag-keep yung copy kada book nga mabasahan na ako sa akong library. By the way, I'm also a librarian, no? Proud ko pa nga, tubag na to niya. Wow, really? Kasi magdahom nga pareho dito og hilig. Matod pa ni Missy Papa Joe. Ug mao na dito Papa Joe, ang sinugdanan sa mga binaluay og istorya bisag unsa na lang nga topic. Ang among isgutan do nag sense. Si Missy may pagka-political or economic nga mga news and current events. Very comprehensive si Missy. May lagyod nga educated o intelligent nga pagkababae. Og dito, ako na ginapamatud-an nga she's the most perfect girl nga ako nasugatan sa tibuok na akong kinabuhi. Pagkahuman na magpangapi ni Missy Papa Joe, nanangit siya nako nga doon na siya buhaton kadali sa iyang kwarto. Dibalik po ko sa among kwarto ni Tiyo og nasya ko kay nag-ilis na ni kay ready na ang iyasang bag. Manguli na tatyo, pangutana ko pa niya. Mao biyan ay sabot na to gabi nga nighuman og pamahaw, mamalik na tag syudad. Tubag pa niya Papa Joe. Kuan lang unya na lang inig human og paniyod to siguro. Matod ko pa niya og ni okay raman pud si Tiyo nako. Sa paniyod to nagtapad gyapon mig lingkuranan ni Missy. Lahi na ang hangin niya tong higayuna. Murag at east na miso sa gusa. Iya paganing butangan og sudan ang akong plato, so ako pud butangan ang iyaha. Kalami sa feeling, Papa Joe. Mura ko uga nagbibinata sa unang higayon. Gihawiran pagid mi sa mama ug papa ni Missy nga mang snacksa inig alas 3. Usa pa mo balik sa syudad. Mao pud ang akong gusto kay niya tong higayon na murag di na ko ginahan mo palayo nga to niya. Way lalaki nga di mabighani kang Missy. Pero speaking of lalaki, nakamata ko og kalit sa akong pagdamgo. May lang siguro siya nako kay suod man ang iyang mga parents o tiyo o tiya nako. Naikog lang siguro siya. Friendly lang yun siguro si Missy. Kanya ako nag-assume na dayon. Ako na lang kahilingi o nato niya. Layo ra kay ko sa tinuod Papa Joe. Pero diyang nakahigayon naming duha sa ilahang terrace o nagatubang mi sa lapad nga kamahumayan. Ako mag-expect sa sunod niyang gisulti nako Papa Joe. Mamalik na day mo Lito? Wa man lang ta nagkastoryaan na about sa inyo hanggiari din hiba. I mean,
mga dagko na ta pero pareho we're not getting any younger. Honestly, last month, doon na duha ka lalaki nga nag-propose na ako og marriage pero akong gibalibaran, And now, with you, lahi akong pagtanaw nimo. Gaan akong buot nimo og ma-picture out na ako nga magmalipayon ko nimo kung ikaw man gani ang akong madayon. Matod pa niya na ako, Papa Joe. Samtang nag-istorya siya na ako, murag mulupad ang akong kahag. Murag ko gadamgo. Di ko makatuo sa akong nadungog ng niya. Siya na mismo ang ni-open sa topic. Of course, di po ko matingala. Kay usa siya ka writer. Ang mga writer, they know almost everything sa istorya. Wa pa gani na itabo sa ilang personal nga life, pero nasuwat na nila sa ilahang libro. Wanay daghang kimi, Papa Joe, wanay daghang pangutana, Papa Joe, gisugdan dayon nako ug pahikay ang among kasal ni Missy. And to cut the story short, nakasal gyud minduha ni Missy. Everybody's happy, labi na gyud ko, Papa Joe. Kasi magdahom nga makasakay pag yun ay ko og last trip og sa VIP pag yun. Ang akong pamilya puwerteng lipaya o grabe kay nakaday kang Missy. Usahay masubraan na gani kay mahimong ako na gyud ang bati. Mura ko kung nakadaog og loto. Unya si Missy kay nasunugan. I know nga joke rato nila pero masakitan pud baya ko, Papa Joe, gamay, pero di lang ko magpasabot. Pagkahuman sa mong kasal, sa ilahang probinsya, nibalik mi og Sugbo og daanan ako si Missy nga akong asawa. Para mabitin pag yun, ang atong mga viewers, Papa Joe, di na ko detalye pa ang naitabo nitong first night namong duha ni Missy. It was amazing. Samtang nagsakay mi og bus paingon sa syudad, di na gyud mawa ang pahiyom sa akong mga ngabil, Papa Joe. Hangtod nga naabot mi sa Mumbai og pagsud na mo duha, nakuratan na lang mi. Kay doon na rin naghigda nga lalaki sa supa. Ang akong best friend di ay nga si Vince. Hey, ganina kay gahuwat ninyo. Excited pa nga tagbo ni Vince namong duha. Nakita mi nga ni sud na mi. Missy, ikaw ba si Missy? Oh my God, you're an angel. Kaswerte sa kong amigo ni mo . Matod pa ni Vince nga murag wanay pamilok nga nakikstorya sa kong asawa nga maayo po kayo nga ni-entertain niya. Gabi na lang wag yun nila si Vince. Nahuman na lamig panihapon, lain po kayo nga kung papulion nga naanad na magyud siya o gani sa mua matulganan. Usahay, doon na po siya yawi nga naa sa akong balay. Lahi naman gusto niya itong higayon na, Papa Joe. Di na ako single, may asawa na ko. Ug maupod ni ang akong kabalakan. Kay dali ra kay sila nakasuod sa akong asawa. Gwapo biya si Vince. Taas ug ambungan pagyud. Layo rayo kay kunya. Wa ko sa katunga. May na lang kay murag nakasabot ni sa ko ang pagpanghuyab og sigig panghuyab og nipauli na lang sa ilaha si Vince. Og diha ako din gidala sa mong kwarto si Missy. It was our third night og excited ko nga paghahimo na pod nako ang linapaay sa leon og karniro sa mismo na kong kama, Papa Joe. Pag-awa sa buntag sa iyo, nimata ko para mo duty na sa school. O plano pod namo nga i-drop na ako si Missy sa balay nilang tiya para di siya maboard. Wa na sa kong tupad si Missy diyang nakamata ko og murag matunaw og yun akong kasing-kasing diyang ako siyang naabdan sa kusina nga nagluto, Papa Joe. O darling, ano nagluto mga diha? Ako raman ang taang magluto. Hawa na diha kay, ako yung musina. Balik dito sa kwarto para makatug kag balik. Pukaw na tikaw og maandam na tanan. Matod ko pa niya, pero namalibad siya. Matod pa niya nga responsibilidad kuno sa kasawa nga atimanon ang bana. Lutuan og andaman og mga gamit. Nakatalikod na og nakasmile sa tago. Pagka-perfect boy. Murag di gyapon ko makatuo. So far, sukad ako na ila-ila si Missy, wa nagyuko kitag bati sa iyahang pagkatao. Guwapa siya. Sud o gawas, Papa Joe. Pagkahuman mong pamahaw, ako siyang gagikuyog padung sa trabaho kay ako mo siyang i-drop lang tiya. Sukad gyud sa among nga tugkaran nga naglakaw mi paingon para nagpara og taxi, murag nakita og artista nga ako mga silingan. Nagsunod-sunod og tan-aw namo. Abi ko ba og mag-scooter ta, mag-taxi man lagi ta? Pangutana pa niya nako. Pero ako siya giingnan nga, kuba nga akong scooter. Mawa mo niya, Papa Joe, kay lowered kayo niya si Missy, taas na ba kayo mga batiis?
Timing raman pud kay nga among nga nasakyan nga taxi kay ilaran ako. Pero mao lagi na, sama sa akong mga silingan mura pud ni og nag-hypnotize kang Missy. Magsige naman og tan-aw noon sa akong asawa og magsigig tabi. Unya mulingi pag yun sa likod nga among gilingkuran. Pagtarong ko drive diha kay mabangga ta taon, sige man kag lingi sa likod, medyo nga irita ko pa nga badlong sa taxi driver. Tungod sa akong kalagot sa driver Papa Joe, ni hunong na lang mi sa eskwelahan nga akong gitudluan. Makalagot na magiging kayo driver Papa Joe. Manyak na kayo tinanawan ngadto kang Missy. Pero pag-abot ako sa school, sa gate palang daan, gipang tanaw lang gyapon mi sa mga estudyante nga mga lalaki nga mga high school. Ay, bisan asa na lang yun ay mamagnet ni mga mata ni mga lalaki nga diri sa akong asawa. Ay, di yung ko ganahan nga tanawon siya, Papa Joe, kaya nakibaw na biya ko sa mga lalaki, Papa Joe. Dali na ako siyang gipasud sa akong office, sa library, o di paginutan ako siya pag-awson. Pero di man po ko kaingon. Labi na nga nigawa siya og nagtanaw-tanaw sa mga libro unya niabot sa dayon si Vince og malipayon kayo nga nagtinagdanay silang duha. Wa gyud ko makasabot sa gibati Papa Joe. Naglagot naman ko sa kong best friend. Nangita yung kong pamaagi nga mawa siya namong sa among daan ni Missy. Giyusab na nako ang lock sa among balay para di na siya kasyon-sayon og suod. Usahay akong ibilin si Missy sa lantiya para malayo kang Vince. Pila ka buwan sabto nga wa na ko ka-focus sa akong kagalingon sa akong trabaho kaya kung unahuna, mao ang akong asawa. Kinsa may di mabalaka nga kagwapas kong asawa, what if makarealize siya nga di gid ay may bagay. Nakaginawa lang ko og tarong diyang giingnan ko ni Vince nga magminyo na kuno siya. Ay salamat, di na ka magsigig ikog-ikog na mo sa akong asawa. Matod ko pa, ngadto niya. So ka naminyo si Vince, tagsala sa mi mag-anaan diri sa mua. Pero pilapod kabuan nga nakabaton ko peace of mind. Pero sa kadlaw ni ana, dihang akong gikuyugan si Missy nga mamalingki na siya ko sa mga tindero sa merkado nga murag feeling close na kayo sa kong asawa. Pila naman tanan ako mabayran Fred. Pangutana pa sa kong asawa via first name gyud sa lalaki nga tindero nga arangan ra ba og now. Aw, kadto lang gyapon miss. Bisan nagpila na ihatang nimo, okay ra basta ikaw. Tubag pa sa tindero, gisurok dayon ang akong dugo. Wanaw kapugong sa akong kagalingon. Bay, ang pangutana sa akong asawa ba o pila tanan mabayran. Kung mauna, nga siya imong pabuton, bayran natin kag piso. Insulto ko pa sa mga lalaki o si Missy ang nauwaw sa akong gibuhat. Kaya nangayo pa siya og pasensya sa tindero nga ginganlan og friend. Ultimo, suki, nako og fresh milk nga mag-deliver kada semana sa mua. Unya, ako masakpan nga makikstorya sa kong asawa, wa nako magpa-deliver sa amo Papa Joe. So kaniya to, dadon na ako si Missy sa department store og ubanan ako nga mang grocery ug mga utanon o gatas. As early as I can, ilikay nako dayon siya sa mga temptasyon. Pero bisag kung saon pa siguro nako likay, sungugo naman noon ko. Usa kadlaw niya na diyang padung na ko mo duty sa work. Nibalik ko sa mua kay doon ako'y nasugatan nga lalaki. Wa ko makasure og asa padung. Basin sa among silingan pero what if og sa amo tumupadung ang maong lalaki. Sus, wa gyud ko masayop. Kay layo pa lang ko ang tingog ni Missy naglanog-lanog na nga nakikstorya sa lalaki. Halos gidagan na ko ang amua para makasudayon ko og dito sa among sala akong naabtan si Missy og ang lalaki nga malipayon kay nagstoryanay. Oy darling, nibalik lagi ka. Doon na kayo nakalimtan. Pangutana pa ni Missy nako. Oh, doon na. Nakoy ko sa kwarto. Pero yun na pa. Doon na malagi kay bisita diri. Tubag ko pa. Ay, si Grant ni akong best friend sa amo. Lagot kay ko ani. Kay wag yun mo atin sa tong kasal. Grant, silito di ay akong bana. Pila-ila pa niya nako, Papa Joe, sa iyahang best friend. Nitutok na ko yung best friend. Kunya, nitunol siyang kamot. Nice to meet you, bay. Muatin man kita ko sa inyong kasal sa akong best friend pero na-delay na akong flight. Gikan pa mong Saudi good pero okay lang at least. Di pa kayo tantong late nga mo congratulate ko ni Missy. Anak kanindot pag yun kay silingan na dayta. Nagadihan ako sunahan no. Akong tiya nga mao akong istihan diha while napa ko diri sa Pilipinas. Sus di bagting gyud akong dunggan Papa Joe pagkadungog na ako nga duol ra kayo nagpuyo ang iyang best friend.
Amot ba oy nga na-insecure naman yung ko kayo, Papa Joe. Labi na sa mga lalaki nga mga tag-as. Nga nom sa taon nga wa man ko tugahi og height uy sa kapalaran. Padayon nga nagstoryahanay si Grant ug Missy, naghandom sa ilang mga happy moments dito, mga gagmay pa sila. Ug mailag yun nga close kayo sila. Napagani time nga mahapakan ni Missy ang paa ni Grant ug si Grant pod makagunit sa kamot or abaga sa akong asawa. Naginanaw ra gyud ko nila pero late na gyud kayo ko sa akong trabaho. Kaya di man ko ganahan mo lakaw. Di na ko biyaan si Missy nga maginusara kauban ng iyang best friend nga lalaki. Pero gitawagan ko sa mga principal kay naay emergency meeting. Napugos kog lakaw pero wa sa akong nahuna. Ang akong utok advance kayo. What if ug matintal si Missy kay hitsuraan na ba ang iyang best friend? Maura ba ni ang akong pirming makita sa mga salida? Santa nag-meeting mi sa office, nag-uot nagtama ng akong dugan ug murag kabutunon na akong ug may na lang kay nahuman na dayon ang meeting. Ug dali ko nga gidial ang cellphone ni Missy pero di makontak. Siya og dial sa among landline, sige lang og ring ug wa mo tubag. Hugaw na kayo kung nahuna. Nakahukom ko nga paulion sa amo si Missy pero just in time nga nangandam na ko nga muli akong gidial pag-usab ang telepono og nitubag si Missy. Di man ka nga ganina lang ko gadial. Pangutana ko pa niya. Pinuggan akong tingog kaya di ko gusto nga magpalata niya nga nangabubo ko. Sa department store, pagtalikod ni mo, niuli na po si Grant pero mubalik ko na to siya unyang gabi kay ari siya sa ato ama ni hapon. Wala ba siya katin sa itong kasal so naggrocery lang ko para lutuan siya para sa nato sad. Mag-dinner tang tulo. Tubag pa ni Missy. Nakapagupaw ko, naggrocery na dahil siya. Ang akong utok, nagdua-dua naman gudayon. Hugaw na kayo ko gunahuna. Pero mawalagi na, mubalik pa dahil si Grant unya mag-dinner sa mua. Wa na yun siguro ko yung peace of mind ani. Sa akong frustration niya to kong simbahan o nanagkot. Nag-istorya ko sa Ginoo sa akong problema. Ngano naman noon nga imbis na ko yung asawa nga almost perfect, wapa o butan pero halos maglisod naman kong katug. Pirming dautan ang ako nahuna, nga murag mabuang nako sa pagunahuna, labi na ka ng work ko o wa siya sa akong pananaw, Papa Joe. Pagkahuman ako panagkot, ako nagian ang usa ka tiguang nga lalaki nga namaligya og herbal ko na to. Iya akong gitawag og gi-offeran sa iya baligya. Tambal para pataas sa height, naka? Wa sa kunuhuna nga pangutanan niya. Oo, nakita na. Kani ay, imna ni, kadosos kadlaw para mutaas ka. Tubag pa niya. Bantay ka ha, di gani ni mo ipikto, balikan di ka diri. O gitagaan ay ko niya. Sa maong tambal, Papa Joe, o ako sa siyang gitagaan sa bayan. Naunsa naman ko edukado man ta akong dako, pero nituo mo tiguang lalaki nga mutaas pa kuno ko siyang tambal. Pagkapatong sa mua, nangaliyom na yung kahumot sa kusina. Diasap si Grant sa mong sala nga nagbasa-basa og libro. Dali ni tagbo si Missy nako og nihawak sa akong ngabil. Dali darling, hapit na maluto ang sudan, gigutom na ka? Mga una ta, ini kahuman ni mong ilis. Nana ko'y giandam nga oran og t-shirt ni mo og short sa kwarto. Matod pa sa kong asawa nga mapinanggaon yun kayo, Papa Joe. Sobra kabutan og murag usahay, di na nung ko makatuo. It's like she's too good to be true. Nahuman namon dinner, wag yun ko sa mood. Sigog ampo nga unta muli na si Grant. Diyan kami na lang duha, nagtapad min duha sa katri para mga tug, nagunahon ako, ugusaon ako. Paglikay si Missy sa mga lalaki, labi na gyud kang Grant. Pero wag yun ko, hinahunaan. Di po pwede nga sultian ako si Missy nga nagselos na ko kayo. Edukado ba ako, og dunay garbo sab. Kutob sa mahimo nako, maglikay ko og away or iskandalo. Ug sa kamaayo ni Missy nako, di ko makaako og kasuko niya. Bisan og singka na lang, di na ko mahimo. O giluom ra gyud nako ang tanan, Papa Joe. Halos kada abot ang ugi ka sa trabaho na si Grant sa mua kay istorya ni Missy. Grabe na kay kaubos ang akong self-esteem. Akong gibalikan katong nalindag tambal nga papataas o gawag kisukmatan. Ingo ka, pataas ni. Wa malagi ko ni tubo, bisan og gamay na lang. Sakit pa kong tiyan ani kada inom na ko ining imong lana. Sukmat ko pa niya. Mao ba, boss? Sorry di ay ha. Oh, mao ni. Sige, ulian lang ti kasi mong kwarta oh. Yao.
Tubag pa niya og gituno lang nga akong kwarta nga refund ko no sa lana nga pampataas. Boss, kung ako pa nimo no, di ka angay ma-insecure sa imong kagalingon no. Sa imong naong, sa imong ahay tuguban pa, dawaton na nimo sa gihatag sa Ginoo. Og usa pa, doon ako ilaing tip nimo. Kung ganahan yung ka nga magpagwapo, di mo ato kag salon, magpa-facial ka, magpa-haircut ka, o niya, mag-usap ka sa style sa imong sunuluban. Kanang insad ba, kanang uso karon. Sakto ang tindero og tambal Papa Joe. Nakaigo siya. It's time na siguro nga magpa-makeover ko. Niyato na kong salon, og napa-facial ko, og napa-foot spa, og napa-haircut. O niyato kong department store para mamalit og mga new t-shirt, og jeans, og shoes pod. Diya gi-offer na ako ang sales lady nga ibutang sa tikod sa akong sapatos para mutaas-taas ko og 2 inches. Nalipay ko kay nitaas-taas ko tinuod Papa Joe. Excited ako nga muli sa mua. Ganado ko nga nag-drive sa akong scooter pero tungod sa akong ka-excited, diya nga hapit ako moabot sa mua bisan og hinay akong dagan natumba na hinuon ang scooter nga akong gidrivean. Og sa lapok pagyud ko na landing. Nagkalapok ang akong bagong t-shirt ug kasunis. Nasayang ang akong pa-facial kay nagkabulingit pa ko. Nabalaka kayo si Missy diyang nakitaan ko niya nga nagkalapok. Natumba ka sa scooter? Sige, nanti ka nga ako nalay mamalit og sakyanan, wa gyud ka. Mamalit na tag sakyanan og madayon. Matod pa niya nako. Wait, yun na pagani. Murag dunay na usab nimo darling. Bago lagi kag tupi. Ug kang imong gisuot ron dili na long sleeve. Na t-shirt ka darling og kasunis, ripped jeans pagyud. Bagay biyan nimo. Don't worry, laban ko na dayon para masulob na nimo ugma. Well, at least nakabantay dayon siya sa akong changes. Pagkaugma niya niyato dayon ko og kami sa usa ka car dealer. Iutang mig sakyanan og diyang na-comply na namo ang tanang requirements, na-release dayon ang sakyanan. Ang problema, kay di pa ko kamaw mo drive, kutob ra ko sa scooter. Para kang Missy gyud ang mao sakyanan. Ako siyang palitan para malipay siya Papa Joe. Pero diyang kuhaon na namo ang car, gikulbaan siya kalit. Dugay na kunong wa siya ka-drive. Dihangyo siya nga dadon na mo si Grant para maka-assist niya. Ug di kay siya mahadlok mo drive taliwa sa karsada. Na-release na ang car na mo ni Missy ang na-drive unya tapad sa tubangan si Grant. Ako nasa luyo. Niubos na sa mga akong self-esteem. Bisag unsan lay mo santop sa kuang nga mga bad thoughts. Nakaingon ko nga di gyud siguro may bagay ni Missy. The following day and the next days, kung mag-drive si Missy kauban pirmi si Grant. Kaya lagi mahadlok pa kuno siya. Need niya ang mayong driver ngayong kauban. Hopeless na kay ko. Gibati na kong tumang kakapoy sa akong mga bad thoughts. What if mo kalit silang sunog motel? Or worse, diya pa mismo sa sakyan na nila buhaton. Nakahila ko sa kalagot o usahay lami nilang kaayo i-give up. May pawa na lang. Doon na to ko yung sawa, nga halos tanan, naan niya mga good qualities, pero wa man nung ko'y kalinaw, Papa Joe. Usa ka adlaw niya nagikan kog work, pagsud na ko sa mua, gitagbo ko ni Missy nga sweet kaayo. Wala di ay mo nag-practice og drive ni Granton? Pangutana ko pa. Medyo okay naman akong drive. No need na nga kauban pa nako siya. Wa na si Grant, nibalik nag-Saudi. Gitawagan siya sa employer. Nag-uol ganito kay wa ka pananghid nimo. Tubag pa sa akong asawa. Porting lipayan nako nakadungog nga nibalik na di ay sa Saudi si Grant. Gidungog yun ang akong pag-ampo nga mawad-an og tunok ang among pagpuyo ni Missy. Siguro karon wa na ang iyang best friend makafocus na mi nga kami ran duha og magmalinaw ang akong unahuna. Pila ka buwan happy kayo mi ni Missy. Inigabot na ako og gikan sa work, nagpaabot na siya nga doon na niluto daan sa panihapon. Mao ni akong gusto kanang ako lang siya, kanang walay lalaki nga mag-ibid-ibid niya. Usa kay gayon niya na, sayo ko ni Pauli ikis trabaho o ni undertime ko kay gusto na kong isurprise si Missy. Mangaon mi sa gawas. Samtang nag-drive ko sa akong scooter na siklapan na ako ang sakyanan ni Missy nga nagparking ubos sa di kayo taas nga building. Usa kay gibuhat ni Missy sa maong building. Nagpahipi lang jud ko sa may distansyang bahin ug akong giatngan ang akong asawa. Mga 30 minutes ko nagpaabot diyang nakita ko si Missy nga dunay kuyog nga lalaki. Tiguwangon na og wa ko makailaan ni. Di pod niya paryente kay wa ko kakitaan niya sa among kasal.
Nabiyang kulbaan na nako diyang gigunitan pa sa lalaki ang bukton ni Missy o gialalayan nga makasud sa passenger seat. Wait, kinsa mo drive sa car? Matod ko pa sa kong kagalingon, ug wa ko masayop. Ang maong idaran nga lalaki ang nag-drive sa among sakyanan. Anong laing tao man gipa-drive ni Missy? Kinsa among lalaki? O dito, nako na-realize nga wa ba ka ko masayop sa kong pagpakasal niya? Tuma sa mi nagkaila o after ana nagpakasal dayon mi. Technically, wagi ko makaila sa akong asawa, Papa Joe. Gawas lang sa iya gipakitang kaayo. Ang pagkatiman niya nako, isip bana o extra pa nga sweetness. Ang gisundan lang sa kinan o gusto na ko masakpan sa akto si Missy para doon ako'y rason nga maputol ang among relasyon. Pero kalit lang silang nawa. Wa ako kapas nila. Tungos ko kalagot ni kalit kong break o gisukmag ang munabila sa akong scooter samtang naghilak ko, Papa Joe. Kali ko nga ni uli sa mua pero wala pa ang sakyanan. Wagid ni uli si Missy. Base ni check-in na sila og motel. Kauban ang idaran nga lalaki. Basin nakaasawa gyud diay ko og player. Why pili ba? Matiguang or putot, matignaong, guwapo, larga. Naghila ko nga nagpaso-paso sa mong sala. Nagpaabot kang Missy, mga 2 hours na nilabay, wag yapon maabot. Unya sa kalit lang nakita na ko ang among wedding photo album. Ug akong gipakli-pakli ug gitan-aw ang among mga pictures. God knows usa ko kamalipayon niya itong adlaw sa mong kasal ni Missy. Pero ako magdahom niya, mauday niya akong bation karon. Usa ka picture namo ang akong gitutukan og taman. Katong nagbarugmin duha sa altar sa simbahan. Na-prove na ako sa picture palandaan. Nga, dili mi, bagay. After 1 hour nabot si Missy nga murag dunay kausaban siyang lihok. Ako lang siya giobserbahan. Lahi gyud murag balisa. Which is mao'y sign nga nakabuhat siya dili mao. Bawa na nako daan. Darling, nasayom lagi kaguli. Abi na kong 6 pa ka mo abot. Matod pa niya nako, unya ni kiss siya sa akong lips. Halik ni Judas, patay malisya pa ka. Pero wako ni voice out. Sa ako lang hunahuna to, Papa Joe. Wako'y igong kusog nga musukmat niya. Ambot ba nga basta naa siya sa akong atubangan, mura mo kong balanay nga murag kandila. Nakabantay siya nga murag wako sa mood. Okay lang ka, darling? Murag nalagay kay problema. Doon na kay sakit? Matod pa ni Missy, doon nga siya pagtapion, siyang pad sa akong agtan. Okay lang ko. Stress lang siguro kay ko sa work. Uga ko pa nga tubag niya. Ay ko palabi og ka-stress sa imong work. Dapat mag-enjoy ka panagsa. Unsa ka og manggawas ta? Mangaon ta, fine dining restaurant, candlelit, dinner with music. Awag pa sa akong asawa. Sure, sige pag-ilis diya kay mangaon tag fine dining tubag ko pa. Gato niya. Naka-casual dress si Missy, pag pagawas niya sa among kwarto, angayan kay siya siyang gisulob. Samtang ako ang akong trademark na long sleeves o slacks. Pag-abot na mo sa kamahalon nga restaurant, ni order dayon si Missy. Pero ako, gipauna na kong hatod sa waiter nga akong order nga whiskey on the rocks. Muinom na di ka karon, darling? Pangutan na pa ni Missy. O wala sa tense. Tubag ko pa, dayon nirok sa baso. Pagkahuman, nitawag na po ko sa waiter o order na po ko laing shot on the rocks. Kadaghan ko di mo nahurot, uy. Gitinubig mo na nimo ang bino. Doon na kay problema lito. Mabalakon pa nga pangutanan ni Missy diri nako. O tungod kay nanginit na akong kalawasan sa bino nga ako nainom, nakabatong kog igong kaisog nga nisulti niya sa tinuod. Oh, kayo, problematic. Sa tanang problematic ko. Wala ko nagpasabot kay giluom ra gyud nako ang tanan. Matod ko pa nga to niya. Sa may problema nimo? Tubag pa niya. Ikaw, Missy. Ikaw ang akong problema. After careful analysis, nakadecide ko nga magbuwag na lang ta. Matod ko pa. Na-shock si Missy di makatuo siya nadungog. Ay ganing komedya ana ang anak lito ha. Matod pa niya nako. Uwa ko na komedya. O dito, ako nagigipabuhagay ang tanan. From day 1 sa mong kasal hangtod niya itong adlaw nga nasakpan ako siya. After kang grant, ug doon na sila lalaki nga tiguang pagyud. Nagtuto ang luha ni Missy nga naminaw nga nagsaysay tanan. Nangarilan ta dinhi para imo konsultian nga magbuwag na ta. Anong wa naman lang kuno mo sukmati dayon every time nga nagduda ka nako. Imo lang uta to kong giingnan nga di ka gusto nga makigstorya kog lalaki.
Matud pa ni Missy ug pinugnan nga pagtuo ang iyang mga luha. You know what, Lito? Gibuhat na kong tanan nga ipafeel na ko nimo nga imo kong asawa. Giatiman ti ka, nilutuan ti kag pamahaw, paniudto panihapon, gibuhat na kong mga trabaho sa bahay bisan og wa ko maanad ining buhata para makafeel ka nga importante ka taliwa sa imong mga insecurities o kanang insecurities sa imong physical para mosalig ka nako. Pero look, ug sa imong pananaw nako, hugaw pa sa trapo. Dugay na day ka nga nagduda nako. Gikan pa sa imong best friend nga si Vince, kang Grant, ug karon sa imong amahan. Nakuratan ko sa kung nadungog niya, Papa Joe. Unsa? Unsa imong gisulti? Unsa amahan? Kinsang amahan? Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Katong tiguang nga lalaki mo nakita. Yes, Lito, imo siyang amahan. Few weeks ago, ni-reach out siya nako. Kay mahadlok siya nga muduol nimo. Kay nasayod siya ka unsa ang imong kasilag niya. I'm sorry nga gitago to nako nimo. Nangita lang jud kog saktong timing. Ug di lang kay kana, Lito. This afternoon, dito ko sa clinic. Sa usa ka obigay ni para magpa-check up. I'm pregnant ug gusto ta akong i-surprise ka. Well na ako sa clinic. Nag-ask si doctor og mga series og laboratory test pero nikalit ko kalipong ug mahadlok ko nga mo drive. Wa na si Grant ug di pug ka mao mo drive so gitawagan nako imong papa. Speechless ko sa ako na-discover ang Papa Joe. Mura kong na-frozen og before ko makalihok aron mohimog moves, nitindog na si Missy og paspas nga nibiya nako. Ako siyang gisundan sa parking lot pero ang sakyanan naara. Gibiyaan ko ang sakyanan sa parking lot kay di man pug ko mo drive. Ako siyang gipangita og bisan asa na lang pero wa na ko siya makita. Hangtod nga nabot ko sa mua nga wa pod ang akong asawa sa amo, Papa Joe. Wa ko makatug niya ng gabiuna. Siyog contact siyang cellphone pero gi-off niya. Nagpaabot ko nga muuli si Missy pero nibuntag na lang why Missy nga niuli sa mong panimalay. Mao na ba katong katapusan sa mong love story ni Missy? Kung mao magani, Papa Joe, very sad ending. Gibasol na ko nga akong kagalingon. All the while, ako rin naghimo-himo og problema. Nagselos ko sa akong asawa. Kisa masay di mo bati og selos o nga guwapa og taas si Missy. Samtang ako, mubo og average lang ang itsura. Is physical look really matters? Ay, kadagan sa akong mga pangutana. Muna kong nabuang nga nagtubag-tubag sa akong pangutana nga ako ra. Pagkasunod adlaw na after ko nagmukmuk sa among kwarto, nibangon ko og namaphadayon. Nag-ilis og niadto sa terminal sa bus para apason nako ang kong asawa. Sa gawa silang gate palang daan nakita nako ang sa iyahang mga igagaw ug mga pagumangkon nga nagsiglili nako. Gitagbo ko siya mga ginikanan, Papa Joe. Kadugay, kundi mo niapas diri Lito. Lakaw, ito yung masawa ka, ito sa terrace. Paghusay mo, kung sa inyong problema. Ayaw na padak matod pa sa iyang mama. Naghinay-hinay ko ako sa ako ang lakang paingon sa terrace. Nakita ko si Missy nga nagtalikod. Nagatubang sa lapad, nga kahumayan o niya, murag naghilak. Nakatusan ako mga luha. Pagkawag yun ako ayo pagkatao Ako pa ang may ganang may pasakit sa akong asawa. Padayon ko sa akong hinay nga paglakaw hangtod nga nabot ko siyang likod. Missy, darling, I'm sorry. Ayaw na paghilak. Please, ayaw na. Ayaw nagkaguol. Makadaot na sa tong baby. Matod ko pa niya. Niya tubang si Missy nako. Wali siya naghilak pero nakasmile. Unya wanay dagang istorya ni kakusya dayon nako, Papa Joe. Ganun karon pa magka niapas diri, darling. Kagahapon na biya ko naghuwat nimo. Parahigon pa niyang tingog diri nako, Papa Joe. Nagpanuko mangug ko, mahadlok ko nga magstorya ta. Buwagan ko nimo dito suba. Tubag ko pa. Buwag para kanara, way igong rason, pero kung di ka mag-usab, kanang imong pagkasiloso basin og mao yun na hinungdan nga magkabuwag tasun sa mga umaabot nga adlaw. Matod pa niya. Dili na, darling, promise. Sangan sa tong umaabot nga anak, ihurot na ako ang akong tayong pagsalig nimo. I love you. Nanggikan dahil mi ni Missy paingon sa syudad, balik sa mong panimay, Papa Joe. Ug samtang sakay mi sa bus, doon na siya gipangutanan nako. So, kanus amang ka makikita sa imong amahan?
Karon inigabot natong syudad, tubag ko pa. There's no reason to hate Papa Joe. God give me enough blessings already. Sobra-sobra kayong gihatag sa Ginoo nako ug basin pa niya og magdumot ko sa akong amahan or magpadayon ko og dwell sa past, iya pang bawion ang mga blessings kay iyang gihatag nako. Love, don't hate. Mo nang muto nako Papa Joe. Hinaot pa nga mausay buhaton sa itong mga kaigsunan nga mga listener sa inyong YouTube channel ni Ate Gems. Daghang kay salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong istorya sa akong kinabuhi ug kugma og paglaom. Dinhi na lang kutob, imo magtatampo, Joselito.